beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong mga magaganap o mangyayari sa natitirang araw ng January 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng posting yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Paki-check na lang po. General reading tayo. Virgo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa barahang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas dito. Hindi po yun negative, it's a warning para magkaroon kayo ng idea kung ano mga bagay o sitwasyon na need to be aware. Baka sakali makatulong sa inyo. Pero kung gusto niyo talaga, uulitin ko, kung gusto niyo na positive lang, ang gusto niyo marinig, hindi po itong channel na ito ang para sa inyo. Okay. Tingnan natin. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na merong isang situation ka na naiisip na ikinai-excite mo this time. Kumbaga nahandin yung tahimik ka lang pero you're very excited. O may mga excitement situation na pwedeng maganap this time. May mga sitwasyon din ako na nakikita na pupukusan mo this time. So nakita ko dito. Pero hindi naman siya lahat. Kasi nandun din yung pagiging makimkimin, no? Yan, may mga pagkikimkim ng mga bagay o sitwasyon. Magkakaroon ng mga union, ako na nakikita sa'yo, maaring sa isang babae. Hindi ko alam kung sino yung babae na to sa'yo. Yan. Nandito rin yung sitwasyon na may mga sitwasyon na nagpupursige ka at nagtsatsaga or nagiging matatag ka sa sitwasyon mo. I don't know why, pero nahando yung point na parang meron kang ipinaglalaban o meron kang gustong ipaglaban. Parang nakikita kong ganon sa sitwasyon. But ang nakita ko ito, may magtatapos sa buhay mo. May magtatapos na sa buhay mo dito. And then also, ang nakikita ko rin sa'yo is may hinintay ka. Meron kang malalaman na isang sitwasyon sa buhay mo na pwedeng ito ikalungkot or ika-frustrate or makaramdam ka ng painful dun sa sitwasyon na yun. Pwedeng news, information, or kung basta may malalaman ka raw. Yun ang nakikita ko sa'yo dito, no? And then also, sa nakikita ko sa'yo dito is, yung iba sa inyo is may mga papers and documents ako na nakikita. Hindi ko alam kung dapat mo siyang ayusin or susulatan mo siya, ipapasa mo siya, ganon. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, may papers and documents ako na nakikita dito sa iyo. Yun. May mga new project ako na nakikita or mga gusto kayong aksyonan o gustong gawin pero pinag-iisipan mo kung gagawin mo ba siya or hindi. Nando sa point na yun. Ako na nakikita sa iyo. May mga konting emotional lang, no? Yan. Sa iba sa iyo. Sa iba sa inyo. Tingnan natin. Ba dito may mga hinihintay eh. Or nandun ka sa point na may mga bagay ka na pinag-iisipan, pinag-aaralan, sinisiyasat, or back and forth situation, or hindi may mga minumuni-muni yung iba, or iba sa inyo is hindi mo alam kung dapat. O kasi may pagre-research din, ano? Maybe hindi yung pagiging tears of knowledge mo, o kaya may mga bagay ka talaga na sinisiyasat, nire-research, o inaalam mo na. Sa nakikita ko sa ito. Ang gamin eh. Mga bagay na iniilusyon na. Anak, gumen, dati, siya nga na yun, dati, mami, talaga anak siya. Doon, anak. Diba, yung mga anak ko. Siya pa talaga yung galit. Meron kang 20, diba? 2, 16, 23, 24, and 28. Meron kang Libra, Pisces, Virgo, Sagittarius, and Taurus. Galileo. Saan ka? Okay, may mga situation ako na nakikita sa'yo na kasiyahan. No? May mga kasiyahan
ako na nakikita sa'yo, na nandito rin yung desire na isang sitwasyon or hindi yung kahilingan na yon. So, nakita ko dito. But kaya lang bakit parang may konti lang na stressful. Parang yung nakita ko kanina, may konti lang na stressful situation. Or pwede naman na yung stressful na yon is magagaling yun sa tao na connected mo. Pwedeng malapit sa'yo, pwedeng sa isang lalaki, or pwedeng sa kung sino man na person who's connected sa'yo, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Yun, may mga konting delay, or may i-delay, or may madi-delay in some aspect of your life. Siguro, may mga, if you want to progress, ganyan, baka madi-delay yun, o may mga pinoproseso ka, baka madi-delay yun, or yung mga kahilingan mo na inaasa, maaring madi-delay. Hindi lahat muna, pero i-delay. But, yung mga kailangan nyo i-progress, ibig sabihin, di ba? May mga bagay na unfinished business na kailangang isaayos or kailangang i-progress. Ang sinasabi ha, syempre, magkakaroon ka ng quarrel or questioning sa isang lalaki sa nakita ko sa ito. Malapit to sa'yo. Pwedeng karelasyon mo, kapatid mo, or maybe this is you sa kanya. Kung ano man yan. No? And then, sa iba sa inyo is losing something valuable. Pwedeng when it comes to losing, iba-iba. Pwedeng na-stress ka, pwedeng may nawala, pwedeng loss of hope, loss of trust, loss of something, kung ano man yan. No, ako nakita. Ingat ka lang din sa pagnanakaw, no? Or baari there is someone sa buhay mo na nanakawan o nawalan o nalaglagan ng mga gamit. Pwedeng ganon. And then sa iba naman, there's a luck, no? There's a chance and hope, syempre, na may mananalo po. Yan. Ano mo na lang, ay 2, 16, 23, 24, 28, 9, 4, na kayo, 6, 20. Yun lang. Yun lang ang masibigay ko sa inyo. I-plus-plus nyo na lang yun. Ang dami nun, Basta, nyo yun, mag-trust ka sa intuition mo, no? Ayun. May mga opportunities, or iba dito is mananala kayo sa gambling. Ganyan. May mga small happiness situation ako na nakita sa'yo. May tao na may papuri I don't know why. May pupurihin ka ba? Or may tao na pupuri sa'yo? Ganyan. May papuri ako na nakikita sa'yo. There's a luck, love, kasiyahan. Or meron daw higit pa sa inaasahan mo darating. May ganon. May hihingi rin may pagtulong I don't know why, kung may tutulungan ka, or hihingi sa'yo ng tulong, or or ikaw ang hihingi ng tulong. Abundance is coming. Positivity is coming din. Growth achievement is coming, no? Congratulations sa mga, kung sana energy nyo to. Yun. There's a love. May mga tao na bibigyan na pagmamahal sa'yo, or may tao na bibigyan mo na pagmamahal. Tingnan natin ang energy mo. Virgo. Energy po ni Virgo. Seven of Cups. Your energy. Ano ibig sabihin po? Okay. Nandito ka sa sitwasyon mo, ang energy mo dito is meron kang mga tao or tao na may isip, no? Pwede yung tao na yun, malapit to sa'yo, gusto mo siya kausapin, yan, gusto mong kumprontahin, pwedeng ganun, or pwede naman na, actually, hindi ka naman confrontation person, hindi ka kasi ganun, no? Tahimik ka kasi, Virgo. Siguro nandun yung point na gusto mo lang siya kausapin, no? Parang nandun yung point na yun. May mga sitwasyon ka rin na pinapantasizing, o daydream, pwedeng ganun sa iba sa inyo. May mga wishful thinking ako na nakita sa'yo, yun nakikita ko sa'yo yung energy, yun. Ang nakita ko naman sa'yo, you are more, you find peace. Ganon, ang nakikita ko sa'yo dito. May mga sitwasyon na you try to make it balance. May paghihintay ako nakikita Baka may hinihintay ka rin talaga, Yung iba sa inyo is may hinihintay. Also, ang nakita ko rin sa'yo energy,
Handa naman yung pagiging, organized person, dito sa sitwasyon. Kasi ang nakikita ko sa'yo, pinag-iisipan mo talaga munang maigi bago ka magsalita or bago ka magbigay ng opinion or bago ka maggawa ng solution. Nandun ka sa point na yun. Kasi iniiwasan mo rin na magkaroon ng trouble. Ganyan. Sa iba sa inyo. Tingnan natin ang parating kay Virgo. Parating sa iyo. Parating po kay Virgo. Devil, oh. Biniyak ko lang yan, ha. Okay, parating sa iyo. Universe, pwede i-explain mo sa akin to. Okay, thank you. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, magkakaroon ka daw ng lungkot, disappointment man yan o lungkot sa isang tao na mas bata sa iyo. Yun na nakita ko dito. Siguro hindi naman ganun kalaki. And then also, parating din sa iyo is may gulo, no? Or may mga hindi pagkakaintindihan na isang sitwasyon sa buhay. Parating sa'yo. Actually, mabait ka eh. Dito sa sitwasyon mo eh. Pero ang hindi ko lang maintindihan, kasi dito, meron ka mga bagay na tinitiis this time sa nakikita ko sa'yo dito, no? Kasi may mga bagay ka na gusto mong isaayos, gawin, aksyonan, may nagkakaroon ka na pagpaplano, pero pinag-iisipan mo siya dito, no? Parang nandun ka sa point na may mga bagay ka na aalamin, sisiyasatin, tulad ng sabi ko kanina. Yun, may mga bagay ka na i-work it out, ganyan, pwedeng sa sarili mo, emotional, physical, spiritual, kung saan man yan, sa pera, sa trabaho man yan. May mga sitwasyon ka na i-work it out this time. May mga sitwasyon sa iba sa inyo na mamasterin, magbibigay ng hard work. May mga bagay o sitwasyon ka na i-develop kung saang aspeto ng buhay mo yan. And then also, yung parating din sa'yo is, there's a new horizon happen into your life. Ibig sabihin, may sitwasyon na matatapos o magtatapos sa nakita ko sa'yo dito. Ang parating din sa'yo, mag-ingat ka na lang din sa nakikita ko sa'yo dito, no? Kasi, meron ako nakikita na tao na gusto niyang maghigante pagdating sa'yo. Kasi lumabas din kanina si Devil, diba? May tao na gustong maghigante or pwedeng may tao sa iba sa inyo is may tao na dishonest. There's a corruption. Hindi ko alam in what way. Maluloko ka ba sa trabaho mo? Maluloko ka ba sa... May mangluloko ba sa'yo pagdating sa pera? Naloko ka ba sa pera? Yung mga ganun. O kaya naman, inaling lang ka ba? Pwedeng sa trabaho. Halimbawa, sa trabaho, ikaw na gumawa ng lahat, tapos sila, wala silang ginawa. Pwedeng ganun. No? O pwedeng kung sa pera yan, ganun din. Ingat ka na lang, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Merong mga conflict, yan, may mga parating na conflict o hindi pagkakaintindihan dito. Yan. Or pwede rin na magiging magulo yung isipan mo o madami kang iisipin ng mga bagay-bagay o sitwasyon. May mga tao na galit, may mga tao na hindi agree sa'yo, there's a battle, or pwedeng when it comes sa'yo, handun yung naglalaban yung isipan mo when it comes to your actions. Pwedeng ganun sa iba. May mga bagay ka daw na gusto mong maging perfect. Mag-ingat ka sa bandang likod. Hindi ko alam, mananakit ba yung batok mo, balikat mo, balakang mo, bandang likod siya. Yun ang nakikita ko dito. Ingat ka rin sa mga tao na nasa paligid mo, kasi may mga tao dito na backstabber. No? Mag-ingat ka lang, basta magtalas ka sa intuition. Kasi hindi naman si angels mo. You're guided. Ano dapat iwasan ni Virgo? May tao na hindi magiging unfair sa'yo,
Or maybe this is you. Dapat iwasan ni Virgo. Ano po ang dapat iwasan ni Virgo? The Wheel of Fortune. Okay. Pwedeng explain nyo sa akin ito, universe. Uy, there's a rainbow after the rain. May union, ano? Ibig sabihin, may tao na makikipagkita na sa'yo or may pauwi. Ako nakita dito. Kapamilya or kakilala. Ganyan, kamag-anak. Ibig sabihin, may tao na pauwi or uuwi or ikaw ito. Yan, may mga union. Ako nakita dito. Getting together. No? Okay. Hindi muna dapat iwasan na. Okay, when it comes dito sa nakikita ko sa iyo dito, Virgo, hindi mo na to iiwasan na. Baka maligaw kayo. Dito sa sitwasyon mo is, there's a potential ending happen into your life. Ibig sabihin, may magtatapos ulit ng sabi ko kanina, diba? Paulit-ulit siyang sinasabi. And also, may mga bagong beginning or mga opportunity na darating sa iba sa inyo. Sa nakikita ko sa iyo dito. Iba dito is magiging busy kayo or merong mga sitwasyon na paninindigan mo na, nandun ka na sa point na yon, na gagawin mo na, aaksyonan mo na, gano'n, nandun ka sa point na yon, sa nakita ko dito. And siguro handun sa more magpo-focus. Kung ano man yung aspect, magpo-focus ka na rin to your situation na you want to be stable, maging okay ka, magpo-focus ka na sa sarili mo, or magpo-focus ka more sa family mo, yan. Nandun na yung point na magiging maganda yung cycle mo this time. There's a chance of fortune, the good luck, and the good karma is coming din. Ako na nakikita sa iyo. Baka iba sa inyo magiging busy kayo. No? Okay, so dapat na tayong iwasan na. Okay, dapat iwasan. Dapat mo daw iwasan, siyempre yung mga kaguluhan, yung pabago-bago ang isip, yung labanan yung mga mangyayaring sitwasyon, yung magkaroon ng mga sagabal or pwede namang gawin na, bakit bukas pa, baka sa next na lang, di ba? Ma-loss of control, iwasan mo rin yun. Ulitin ang nakaraan, iwasan mo rin yun. Iwasan mo na ma-burn out o ma-drain o yung hindi mo makita yung the fact ng situation in life. Iwasan mo yung sadness at yung mga tao na hindi kayo same page, syempre, iwasan mo yon. Yung mga tao na hindi very supportive sa'yo, okay lang, why not? Kayang-kaya mo namang mag-isa. Diba? Ikaw pa, Virgo. Yun, iwasan mo, yan, mag-focus to a sadness and not to focus to yourself din, ano, iwasan mo rin. Siyempre, mag-focus ka rin sa sarili mo. Yan, ang nakikita ko. To be stable. Focus ka daw sa mga pangarap mo sa buhay. No? Tsaka, magplano ka daw. Iba dito, nagiging mabagal yung pagpaplano, no? Sa nakita ko dito. Or nahadon ka lang sa point na you want to make sure yung lahat bago mo siya i-force. Pwedeng ganun yung iba. Tingnan natin when it comes to a love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito. Virgo in love. The Nine of Cups. Okay, when it comes sa love, iba dito, kontento na sa buhay, no? Okay, kung kayo is single, bakit ganun? Kung single ka, is may makikilala ka or maaring may tao ka na nakakausap, no? Na taong ito is nagkakaroon ng interest sa iyo. Sa iba sa inyo. Or sa iba sa inyo is makikilala niyo pala ito. Pwedeng makikilala niyo siya in a distance. Pwedeng ganun. Pwedeng sa internet, pwedeng sa mga social media, mga platform na yan. Pwede rin na ito is kasamahan mo sa trabaho sa iba sa inyo. Or connected siya sa trabaho mo. Yun ang nakikita ko dito. Yun ang mga makikilala mo. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, oo, kasi nag-9 lang siya, no? Kung kayo sa kahiwalay, yes. Ang nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng struggle in this relation, may pag-iwan sa ere na naganap o nangyari, no?
Pero nakita ko dito is maaring nagkaroon talaga ng third party relationship. Ba't naiisip ka pa nito? Naiisip ka nito. Kasi nandun na napag-uusapan ka pa rin niya o na maaring naikikwento ka sa iba, no? Nitong tao na ito. They want to talk actually, sa nakita ko dito. Pero may nag-a-advise sa kanya. Hindi siya nag-move. May nag-a-advise sa kanya pero hindi siya nag-move. Maaari na pag-uusapan ka lang nila. Yun. O napag-uusapan nila yung connection na ito. No? Pwedeng kung sino man ito sa kilala niya, pwedeng ganun. Kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in a relationship, nandun na may pagiging contentment o kontento, no, mo sa relasyon na ito, no, Virgo. Sa nakikita ko sa'yo dito, you try to, nagbibigay ka talaga ng effort, pareho kayo, naging more on patient, and then you feel safe in this relationship. Sa mga walang third party to, you feel safe in this relationship, you try to make it balance yung relationship, you give effort and hard work when it comes sa relationship. Alam mo yung handin yung pangarap mo, handin yung pangarap mo is nasa kanya. Kumbaga, handin yung deep feelings when it comes in this connection. Kung titingnan mo dito, we have the Eight of Pentacles and the Eight of Pentacles. Ibig sabihin, same kayo ng energy nitong tao na to, no? Andun naman yung pag-uusap. Yun nga lang, syempre, may mga point talaga ng buhay na hindi pagkakaroon ng pagkakasundo. Natural naman kasi yung sa life, no? Sa nakikita ko dito. May mga lungkot or sadness situation. Pwede rin kasi na nagkakaroon ng ganong energy kasi maaaring isa sa inyo is may mga nararamdaman na pain sa trabaho man yan or na physical. Pwedeng ganon, no? Nandun naman yung mga pagpaplano na nakikita ko sa inyo. Andun yung more on focus to each other. Andun naman yung good connection, no? When it come in this relationship. Pero ang sabi dito, kasi andito si Sun eh, Also, we have the temperance, diba? The temperance and the temperance. Pareho kayo actually nito tao na to, no? And the Eight of Pentacles and the Eight of Pentacles. Nagkakaroon naman ng kasiyahan or nahandoon yung sigla or yung confidence when it comes to yun lang, syempre siguro may mga painful situation lang. Physical, emotional, trabaho man yan, kung ano man yan, na nagaganap sa relationship. Pwedeng kung may taong may sakit isa sa inyo o kaya pagod lang yung isa. Kung kayo naman is in a third party relationship, syempre alam nyo na yun, di ba? May nagkakaroon ng trouble, may struggle, yun talaga, hindi talaga kayo nagkakaintindihan. Kasi nandun sa point, isa sa inyo kasi nandun sa doubt situation. Yun, naghihintay lang, nagda-doubt. Kaya yun nga lang, minsan, nakakaramdam ka ng you feel rejected, you feeling abandoned, hindi mo siya naiintindihan, hindi kanya naiintindihan. Yun na nakikita ko sa iyo. But you need to use your head when making in this connection. Nandun naman yung sitwasyon na binibigay din naman siguro niya yung effort and hard work niya when it comes in this connection, di ba? Kailangan niyo lang din talaga is pag-uusap at patient dito sa situation na ito. Tingnan natin ang money mo, Virgo. Money ni Virgo. Ooh. Money or trabaho to Uy, very good Okay, Virgo. When it comes to your money, yes, there's a blessing coming, sa nakita ko sa iyo. Ito, may blessing na darating sa iyo. Sa money mo, within the 3 days, 3 weeks, 3 months, o maybe by the March man yan, or yung mga nasabi ko, yan, may mga growth ako na nakikita pagdating sa iyo. May mga sitwasyon na siguro iba sa inyo, may mga new project, may mga new action, may mga successful happen into your life pagdating sa pera mo nandoon. Or sa trabaho mo man yan, yun, nandun ka na sa point. May mga good news, may mga achievement, fulfillment, and abundance is coming sa iyo. Yun, mas more ka na no, ang nakikita ko sa iyo dito, tahimik ka lang pero nagagawa mo ng paraan yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo into your life. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Oo nga, panalo. There's a victory and success. Tumaya kayo, ha? Meron ka daw ikakagulat, ikakabigla, ikakashock
na isang sitwasyon sa buhay mo. Baka ito to kasi we have the Ten of Cups Well, kung ano man ito, no? Iba dito tumaya kayo. Anak, gumen! Tingnan natin ang advice. May mga blessing ka na darating pagdating sa iyong advice po kay Virgo. Iba sa inyo, siguro nandito kayo sa point na nag-iipot kayo ng pera? Or maybe there is someone here na nagkakaroon ng pagsisikret when it comes to related sa money. Ganyan. Pwedeng ikaw or someone into your life. Advice. Okay, when it comes sa advice. Ganun. Pwedeng hindi mo na ako mag-advise. May nakita kasi ako ito. You will become a center of attention. I don't know why. Pero you have the Ten of Cups May completion ka. Oo, may achievement ka. Congrats Virgo. Magiging magnetic ka this time. Magiging magnetic ka. May taong hingi sa'yo ng suporta or sasuportahan mo. Wag mo nang dito sa sitwasyon mo, medyo magulo. Ang di ko alam mo. May 10 pentacle ka Have the 10-10, Ang dami. May tao dito na, I hope hindi ikaw, there's a moody energy ako na nakikita dito. May taong bitter, may tao na ayaw magparaya, may tao na galit, matinding galit, o may puot ito, sa nakita ko dito. And then also, handun din yung, may tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan at hindi siya pwedeng asahan. I hope, na mag-ingat ka lang talaga. Yun na lang masasabi ko sa'yo. Okay. Dito sa situation mo, advice na tayo When it comes, ang ganda ng pera, ang ganda ng pasok ng pera mo. May blessing na hindi mo nakikita na darating. Darating na lang siya. Siguro within 2 days, 2 weeks, 2 months, pwedeng ganun. Darating siya. Ingat ka na lang din, Virgo, may nagmamatyak sa'yo. Someone spying. Okay, or maybe you, Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na alagaan mo daw yung sarili mo. Mahalin, alagaan, in-nurturing mo nga daw yung sitwasyon mo. And huwag ka daw magpapabaya. Siyempre, isipin mo rin yung sarili mo. Huwag kang may stagnant. May mga point, alam ko naman na mahilig naman din kayo sa mga gulay-gulay, Pero yung iba siguro, if needed, mas damihan nyo pa yung gulay na mas kainin, Mas maging very careful kayo. Tsaka syempre, sinasabi rin dito na makinig ka rin daw sa mga opinion ng iba, sa advice ng iba, ganyan. And then also, you need to be aware din sa sarili mo and maging aware ka rin din sa feelings ng ibang tao. Both And then also is, you need mo daw na maging, you need to use your thinking o yung iyong pagiging creative thinking, gawin mo daw yun sa nakita ko dito. More on patience sa nakikita ko rin dito. And syempre, iwasan mo yung mga frustration, May mga bagay din na sinasabi dito na ito na yung kinakailangan, na kailangan mo nang magpunla muli sa sarili mo at huwag mo pababayaan yung sarili mo. Kung ano man yan. May mga sitwasyon na kailangan mong, tulad ng sabi ko kanina, diba? Analyze and progressing something into your life is needed. Kung huwag ka magpapaliban talaga, tulad ng payo ko dito kanina. Yun. Congratulations. Kasi magnetic ka. Arigatou namaste, God bless.